ipasa ng mababang kapulungan ang mahigit 2 trilyong pisong budget na hinihingi ng Administrasyong Aquino para sa 2015. Pero may mga bumabatikos dahil meron pa rin daw itong mala pork barrel na palaman. Ang tinutukoy ng mga kritiko ang lump sum o ang mga item sa budget na hindi nakadetalye kung saan eksaktong gagamitin ang pondo. Sinuri ni Sandra Aguinaldo ang isyong ito at narito ang kanyang report. Tumataginting na 2.6 trillion pesos ang proposed budget na isinumite ng Malacanang para sa susunod na taon. Dito makikita ang detalye kung paano gagastusin ang pondong ilalaan para sa lehislatibo, hudikatura at ehekutibo para masuri at masala ng Kongreso. Bahagi ito ng check and balance ng mga sangay ng pamahalaan laban sa pang-aabuso. Pero gaya sa mga nagdaang taon, may bahagi rin ang 2015 budget na lump sum. Ito yung pondo na hindi nakadetalye kung magkano at kung saan gagastusin. Ayon na rin mismo sa DBM, kaya gano'n na lang kakapal itong mga libro na ito. Dahil nakapaloob dito yung mga detalye ng mga proyekto ng gobyerno na hinihinga nila ng budget mula sa Kongreso. Halimbawa na lamang itong budget ng DPWH na nasa 600 pages dahil sobrang detalyado. Nakalagay talaga dito kung ano yung mga kalsada at mga tulay. Gaya halimbawa ng Marikina Infanta Road, Mindoro West Coastal Road, Puerto Princesa Road, na nakalagay din pati yung kanilang mga amount. Ang kinakabahala ng grupong Senpeg, yung tinatawag na lump sum o yung hindi talaga nakadetalye kung saan inilalaan yung pondo. Gaya nitong Rehabilitation and Reconstruction Program, humihingi ang gobyerno dito ng 1 billion pesos. Pero hindi nakadetalye kung para saan gagamitin. Sabi ng CENPEG o Center for People Empowerment in Governance, isang policy research group, nakababahala ang ganitong mga entry sa budget. You give yung mga lawmakers sa yung president huge amounts of money upon their discretion, binubukas mo yun talaga yung kaban ng yaman, no, ng bansa sa pagiging vulnerable sa corruption. Sa 2015, 48.1 billion pesos ang lump sum special purpose fund. Maaari lamang gastusin kung may pahintulot ng Pangulo, kaya ang tawag dito ng mga kritiko, pork barrel ng Pangulo. Nakapaloob dito ang calamity fund na panggasto sa panahon ng kalamidad at ang contingent fund na ginagamit sa new and urgent projects and activities. Ayon kay Budget Secretary Butch Abad, kahit sa ibang bansa raw merong lump sum sa kanilang budget. Mahirap daw kasing masabi sa simula pa lang kung saan at kung magkano eksakto gagamitin ang pondo. Halimbawa yung calamity fund. Kailangan maglaan ka ng pondo para kung may tumamang mga bagyo. Dito naman sa atin, siguradong may tatamang bagyo. Hindi mo lang alam kung kailan at kung gaano kalakas at kung saan tatama. Parang pareho yan sa contingency fund. Yung contingency fund, yan naman ay pupondo dun sa mga bagay-bagay na nangyayari na hindi mo namang inaasahang mangyari. Halimbawa, nagkagulo sa Syria. Tapos kailangan maglikas ng mga Pilipino, magbigay ng legal assistance, ganyan. Hindi mo inaasahan yon, so doon natin china-charge yun sa contingency funds. Naka-lump sum din ang Rehabilitation and Reconstruction Program para sa pagbangon ng mga lugar na sinira ng kalamidad at allocation para sa local government units. Giit ng mga pumupuna, kung nakadetalye sana antemano ang bawat pagkakagastusan at kung gaano kalaki ang pondo para dito, mas masasala ito ng Kongreso at hindi ito magagamit sa ibang bagay. Hindi rin magkakaroon ng puwang ang mga mambabatas na makialam kung saan mapupunta ang pondo pagkatapos maaprubahan ang pambansang budget. I-itemize ahead of time kasi yung mga lump sum appropriations, usually ang tendency niyan pag hindi transparent, medyo may tendency na maging prone to corruption or to patronage. Practically siguro mga 96% nitong special purpose funds at ng automatic appropriations, meron talagang paglalaanan niya na hindi mo pwedeng gamitin sa iba. Kaya kung ang iniisip ng mga tao na yung ganyang kalaking halaga ay pork barrel ni Presidente, napakalaking pagkakamali. Meron namang mekanismo yung tinatawag na supplementary budget. Doon nila yan,
kung halimbawa mayroong mga unexpected demand for budget dahil biglang unforeseen yan talaga, hindi talaga nakita yan, na forecast, then may elbow room. Ang elbow room ng gobyerno, ng DBM at ng Presidential Office ay humingi ng supplementary budget. Ayon sa Senpeg, humihingi ang publiko ngayon ng higit na transparency sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Dapat daw bawat kusing ng pondo ng bayan ay magamit ng tama at hindi makontrol ng iilan. Sandra Aguinaldo, GMA News.